Magandang araw mga ka-update. Narito ang pinakabagong ulat panahon at mahalagang anunsyo ng pamahalaan. Disclaimer, ang lahat ng ating mapapanood ay base sa mga nakalap na impormasyon sa mga legit resources. Ito ang nilignas update PH. Ngayon po patuloy ang unti-unting paglapit itong si Bagyong Inday sa kalupaan po ng extreme northern Luzon bagamat hindi ito magla-landfall. As of 10 in the morning ay huli itong namataan 570 kilometers na lamang sa silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang hangin na 140 kilometers per hour. So patuloy ang paghina nito from 150 kilometers per hour earlier at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At kumikilos pa rin pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, yung mapapansin po natin na outer cloud bands, parte pa rin po ito ng Bagyong Inday, no? Nakikita natin nag-e-extend dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, down to Quezon Province, at dito rin sa may Bicol region. So para siyang strip of clouds na may mga gaps pa rin po, no? May mga areas pa rin dito sa may Northern and Central Luzon na minsan maaraw pa rin po sa kasalukuyan, pero may mga areas din na nagiging maulap ang kalangitan at sinasamahan din ng mga pabugsubugs siyang hangin, paminsan-minsan mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa outer part ng Bagyong Inday. Samantala, in other areas of our country, kung mapapansin po nila, yung mga clouds naman po nanggagaling naman dito sa may kanluran, moving from the southwest. So ito na po yung tinatawag natin na southwest monsoon or hanging habagat na siyang pinalalakas po ng Typhoon Inday. So may mga areas dito sa may western side karamihan po, no, yung mga makakapal, mga kulay puti, associated po yan sa heavy rains plus mga thunderstorms at nakakaranas na po ng mga pag-ulan na malalakas itong Mimaropa area, lalo na yung Occidental Mindoro, Western Visayas, Negros Island region, maging dito rin sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro region. Asahan po for today up until tomorrow malalakas pa rin yung mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Habang dito sa Metro Manila at yung mga nearby areas pa, may mga moderate o at times heavy rains sa may Zambales, Bataan, Cavite, and Batangas. For Metro Manila, hindi pa talaga fully established yung southwest monsoon natin sa ngayon. So mari po mag-start yung mga minsan malalakas na ulan simula po mamayang gabi at mari magpatuloy yan hanggang sa early Sunday. So make sure po na prepared na yung ating mga local government units for possible heavy rains na nagkakos po ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. At base naman sa ating latest satellite animation, wala pa tayo namamataan ng mga cloud clusters or kumpul ng ulap sa paligid ng Philippine Area of Responsibility maliban na lamang dito kay Bagyong Inday. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan po within the next 24 hours patuloy pa rin ang pagkilos ng bagyo northwestward hanggang sa possibly makalabas po ito ng ating PAR between 7 to 9 in the morning base sa ating latest track. Yan ay kung magpapatuloy po yung bilis at yung kanyang direksyon na pagkilos. Pero may chance po na kapag mas westward pa yung movement niya, given na ito po yung ating cone of probability o yung posibleng daanan pa rin ng sentro ng Bagyong Inday, may tendency po na madelay ng ilang oras, tanghali bukas or early afternoon bukas yung paglabas niya ng PAR. So inaasahan po na ito'y tatawid malapit dito sa may Ryukyu Island sa may Okinawa, Japan. Malapit din po sa may northern tip of Taiwan by tomorrow morning at kikilos dito sa may southeastern China hanggang sa maglandfall dun sa may eastern China pagsapit po ng Sabado or Linggo at patuloy ang paghina knowing po na ito ay papunta na dito sa malamig na area po ng karagatan dito sa may eastern China. So kung babalikan po ulit natin yung ating latest track, kung mapapansin natin malawak pa rin po no, yung diameter ng bagyo, nasa around 1,700 kilometers yung kanyang diameter o yung kanyang kabuuan lawak, yung radius niya around 850 kilometers. So kahit sabihin natin na malayo po yung bagyo, 570 kilometers from Batanes, nahagip pa rin po itong malaking bahagi ng Northern Luzon nung radius ng bagyo. So asahan pa rin po sa mga susunod na oras yung pabugsubugsong hangin, direktang epekto ng bagyo. Ito naman pong kulay pulang circle, associated siya dun sa tinatawag natin na signal number 3. So hindi naman natin nakikita na magkocross itong kulay red na circle or didikit dito sa may parting Batanes. So sa ngayon po meron tayong hanggang signal number 2 lamang. Yan na po yung highest possible wind signal natin. Over Batanes, ganyan din ang eastern portion of Babuyan Islands at yung Santa Ana sa may probinsya pa rin po ng Cagayan. So nakikita natin gale force winds or malalakas na hangin pa rin po hanggang 88 kilometers per hour yung posibleng maramdaman nila for today. Samantala, signal number 1 pa rin po sa natitirang bahagi ng Cagayan. Ganyan din sa Isabela, maging sa Apayao, northern portion of Abra, buong Kalinga, signal number 1. Ganyan din sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at buong Ilocos Norte, signal number 1. So meron din pong strong winds or pabugsubugsong hangin dulot nga nung nakita natin outer rain bands or outer cloud bands itong si Bagyong Inday for today up until early tomorrow.